Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba hindi umaarangkada ang Pilipinas simula nang umupo si Marcos Kuting Jr. bilang isang presidente. Ang administrasyon na ito ay tila ba mas lumalakas ang mga rebelde dahil sa kagagawan umano ni Martin Romualdez aka Tambaloslos. Ayon din kay dating presidential spokesperson Harry Roque ay kailangan na talagang matupad tong kudita. Ayon din sa kanya, mas magandang paalisin na si Marcos Kuting Jr. upang maiayos ang ating bansa. Para sa buong detalye, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, grabe ang mga Duterte. Lang yata ang hindi mo mababayaran for the sake of the Filipino people. They are the hope of Pinas. According din sa isang netizen, the Supreme Court and the Ombudsman should conduct an inquiry to determine whether or not Senate Resolution number 10 declaring the extraordinary expenses of the senators and congressmen as classified expenses and not subject for auditing and liquidation is in accordance with Section 27 and 28 of the state policies under Article 2 of our Constitution and under Section 7 of the Bill of Rights, on the ground that a resolution is not a law but a formal expression of opinion or intention made by the legislators. As a matter of public concerns, the people has the right to know how was the money of the taxpayers were being spent. The public is waiting on the occasion of the SCN Ombudsman. Sabi din ng isang netizen, sayang ang mga Pilipino, napabayaan ng husto ang gobyerno, dapat may kailamang bawat Pilipino sa mga nangyayari sa bayan. Ito po ang sabpina ng ating mahal na Pangulong Duterte. Ayan po. Pagmasdan nyo anong mali dyan, mga kaibigan. Lakihan natin. Yan po ang natuklasan kanina. Ito po ay galing po sa Facebook page po ni Jason sa mga kaibigan. At ito po ang natuklasan niya, guys. Sa sabpina ni FPRRD. Anong mali dyan, guys? Konting mali lang guys, no? Konting mali lang mga kaibigan, hindi na po siya yan. Ibig sabihin, hindi yan si Duterte, guys. Ibang tao yan. Ewan ko kung sino yan. Nakita niyo mga kaibigan? Yan ang sinasabi natin. Kasi mahilig kayo, masyado kayo nagmamadali. Di ba? Masyado kayo nagmamadali. Mali-mali naman pala yung mga spelling nyo or mali naman pala yung pangalan. Di ba? Yes! Ibig sabihin mga kaibigan, mali na naman ang itong sabpina. Para po nangyari doon kay Bantag, ganun din, di ba? Ang middle name naman ni Bantag ang mali, di ba? Ito middle name din to. Doble po guys, no? Ewan ko sino kayo mga ano niyan, no? Sino kayo mga gumagawa niyan? Bakit palagi nagkakamali? Di ba? Hindi ba nila chine-check yan? Wala ba silang tawag dito yung parang editor, no? Ini-edit muna bago nila i-serve or bago nila i-release. Sa mainstream media to eh. Ito namang mainstream media, kayo namang mainstream media, kaya nga tawag sa inyo mainstream media eh. Kasi bago kayo mag-release ng mga balita, di ba? Meron kayo mga editor-in-chief. Bakit hindi nyo chinek yan? Bago kayo magpalabas ng mga balita, i-check nyo muna, i-double check nyo muna. Kaya pati yung mga mainstream, nabagsagan kayong fake news eh. Kasi release lang kayo ng release ng mga balita o release lang kayo ng release ng mga documents na hindi nyo chinecheck. Hindi nyo ini-edit. Di ba? Ngayon, paano yan? Kumakalat na yan sa social media. So, mali na naman. Babaguhin nyo na naman yan. So, imbis na iimbitahan nyo si Tatay Digong sa December, baka January na. Syempre, mapupuspone yan kasi mali eh. Anong tawag dyan, guys? Typo error, no? Typo error yan kasi pangalan eh. So, dapat, guys,
Kasi ewan ko lang ha, hindi ko lang talaga maintindihan bakit palagi po sila nagkakamali. Ito ba'y sinadya or ito lay, kumbaga parang intentional, no? Para kunwari, babaguhin, tapos maurong na naman. Parang ganun yan intentional. Kasi guys, kaya minsan sinasadya nila mga kaibigan yung subpoena kasi wala pa po silang ebidensyang hawak. Inuuna lang nilang subpoena guys para panakot. Kumbaga parang sasabihin ng mga tao, nako, kinasuhan na po. Parang ganun yan Ang ganun kasi ang mentality ng tao Pag nakakita sila ng subpoena, akala nila guys, eto ang mali natin no? Pag nakakita tayo ng subpoena, akala kinasuhan na tayo. Akala may kaso tayo. Wala po, no? Ang subpoena po mga kaibigan is summon lang yan, no? Parang hinahamon ka lang ng korte na magkita kayo doon sa isang venue para magpakaliwanagan, no? At handa po kayong magawa ng counter affidavit. Ang subpoena po, hindi po yan warrant. Hindi po yan warrant of arrest, okay? Para klaro lang po tayo guys ha. Ang subpoena po mga kaibigan, parang formal formal invitation, parang ganon. Ngayon guys, pag may mali, ibig sabihin, urong na naman. Kasi ang nakalagay dito mga kaibigan, ang nakalagay dito, December Ayan December. December po dapat sumagot si Tatay Digong sa kanilang kawalanghiyaan. Paano po sasagot si Tatay Digong sa December? Mali po yan. Wrong. Wrong spelling, wrong. Yes, kay Bantag, 2 beses, 3 beses. Kay Bantag, ilang beses sila nagkamali kay Bantag? 3, di ba? Una yung Kitaleg, di ba? Mali sila doon. Tapos yung spelling. Tapos yung yung pangatlo yata, yung kumbaga puro pangalan ang mali. Di ba? At ito pa mga kaibigan, wala po siyang address. Wala pong address mga kaibigan. Paano po nyo ibibigay yan dun kung wala kayong address? Ito po, basahin po natin guys ha. Para po makumpleto yung natin mga kaibigan ha, yung context po natin. Ito po, pakita ko lang sa inyo guys. Galing po ito sa Facebook page ni Jason. So, pwede nyo pong bisitahin guys, no? Ayan i-follow nyo rin si Jay. Ayan po. Ito po ang sinabi dito guys, no? Basahin lang natin mga kaibigan ha, para meron po tayong source. Okay? Once again ha, galing po ito sa Facebook page ni Jay Sonsa. Pwede nyo i-check. Okay? Ang sabi po dito ni Sir Jay mga kaibigan, nagreklamo si Franz Castro laban sa isang pinangalanan niyang Rodrigo Roa R. Duterte. Grabe, ang daming R Rodrigo Roa R. Duterte. Ano yung R? Kasi ang alam ko yung R, yun yung yun yung dapat ang Roa Di ba? Yun yung middle name Kasi ganito yan Rodrigo Roa Duterte. Ganun dapat yan, di ba? Ang mga pangalan. Di ba? Dito yung pangalan mo. Ito yung middle name mo. Ito yung family name mo. Di ba? Surname, middle name, at family name. Parang ganun yan Di ba? Rodrigo Roa Duterte. Pero sa kanya guys, pansinin nyo, Rodrigo Roa R, tapos may period, tapos may Duterte. Nang pagbabanta pagbabanta sa kanyang buhay sa Quezon City Prosecutor's Office. At ang sabi po ni Jay guys, ni Sir Jay, sino itong respondent na ito at bakit walang address? See? Ang tanong po mga kaibigan, ang tanong po dito ni Mr. J, sino daw itong respondent na ito at bakit walang address? NPA, no permanent address ba itong respondent? Hindi ito ang pangalan ng kapitbahay namin na naging alkalde ng Davao City ng matagal. Definitely hindi ito ang pangalan na ika-16th na presidente ng Republika ng Pilipinas. Hindi ito ang pangalan na programang presenter o host ng television program sa SMNI na gikan sa masa. Sino nga bang Tarpulano? Sino nga bang Tarpulano itong nananakot daw kay Franz ng ACT or ACT Teachers Party List? Ang syunga-syunga, sabi dito, ang syunga-syunga rin ng mga reporter sa mainstream media. Hindi nila nakita itong reklamong inihain at ang pangalan ng respondent, Arya lang, report lang ng report. See? Ang sabi po ni Jason sa guys, Arya lang kayo ng Arya, ibig sabihin, report lang kayo ng report, hindi nyo chine-check kung ano yung document na hawak nyo. Tama ba ang spelling? Ayos ba yung mga pangalan dyan? May address ba? Di ba?
Kung wala pong address dyan, paano mo isi-send ang subpoena? At hindi lang yun, bakit mali yung pangalan? Mali talaga kung titingnan mo. As in, mali talaga. Di ba? Hindi po ito guys, hindi po to parang sabihin mo na parang nagkamali ng ano. Hindi po, talagang mali no? Kitang-kita So mga kaibigan, nagpapatunay po guys na wala talaga silang intensyon na bigyan po siya ng subpoena. Ito po para mabulabog lang tayo guys. Bakit kailangan nila tayong kumbaga parang i-divert nila na naman ang issue? Dahil malapit na po matapos ang taon, wala pa rin silang liquidation. Hoy Franz, ang MOOE mo, asa na? Asa na yung mga ano nyo, liquidation nyo, resibo nyo? Pasapi-sapi na pa kayo di ba? Di ba kaya naman nila gustong kasuhan si Tatay Digong dahil po hinamon sila. Di ba? Kahit wala naman talagang minention si Duterte na pangalan Yung binira sila, di ba? Binanatan sila. Yung tatlong itlog, binanatan. I mean, ang binanatan talaga doon, nagngangalang France. Wala naman siyang binanggit na ibang pangalan France lang sinabi niya. Pero mga kaibigan, napikon at nasaktan itong nagngangalang France. Kaya gusto niyang magkaso. Pero ang nangyari guys, nagsabpina nga, wow, mali naman! Nakakahiya kayo, grabe. Yan ba ipapakita natin mga kaibigan? Yan ba ang sinasabi niyong mga magagaling? Yan ba yung sinasabi niyong mga magagaling? Mali-mali nga kayo. Moro-moro case na naman to guys. Tama ito si Jen Sotero. Moro-moro case na naman. Nag-umpisa na naman ang moro-moro case. At gusto niyong biktimahin mga Duterte tingnan lang natin kung kaya nyo. Hindi nyo nga kaya si Bantag hindi nyo nga kinaya si Kong Arnie Teves Di ba? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin. Si Bantag, hindi nila kinaya si Bantag. Si Duterte pa. Tapos ganyan-ganyan pa kayo, mali-mali. Kakahiya kayo. I-call out natin yung nagbibigay ng subpoena ng Quezon City. Alam mo, Quezon City to Ayan, Quezon City nga sila po ang Department of Justice, Office of the City Prosecutor, Quezon City. I-call out natin, mga boss. Mga boss dyan sa Quezon City, mga prosecutor, bakit naman kayo ganyan? Mali na naman kayo. Ilang beses na kayo nagkamali. Di ba? Ilang beses na po nagkamali, guys. Sa pag-serve ng subpoena, hindi pa kayo pwedeng tumama man lang kahit minsan. Di ba? So yun po mga kaibigan, Makabayad Black, tama, ito mga Makabayad Black. So yan po, punta na po tayo sa isa nating topic mga kaibigan, Pinakita ko lang sa inyo guys kasi nga kanina po, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kasasabi ko lang kanina, di ba, na mali-mali po, yung kay Bantag. Di ba? Kasasabi lang natin kanina, mali-mali yung kay Bantag, ilang beses sila nagkamali. Ngayon ito naman, subpoena naman daw, allegedly subpoena kay Pangulong Duterte. Mali naman ngayon. Alright, mga kaibigan, puntahan na po natin si Attorney Harry Roque. Nako, ito na yung hinihintay natin, guys, Matutuloy na kaya ang sinasabi nating EDSA 3? Nako, ito na mga kaibigan, panoorin po natin. Delikado to, guys. Nako, humanda kayo. Humanda kayo mga tambaluslos kayo, nako. Pero ang yayabang nyo ngayon, baka gawa-gawa lang yan sa ipaalam. Kaya nga, gawa-gawa nga nila. Klaro naman Di ba ayo? Klarong-klaro po na gawa-gawa lang po nila guys yung subpoena na yan. Klaro-klaro. So, yan po guys, Ito po, pakinggan po natin si Attorney Harry Roque mga kaibigan. Low IQ, sir! Very low. Ewan ko ba, bakit nagkakamali, Hindi ko rin maintindihan. EDSA 3 na, Eduardo Gacos. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Harry Roque. Sa mga hindi pa po nag-likes, guys, pakikisuyo lang po kami, Baka pwede po tayo magtuslok-tuslok dyan. At pakilikes po yung video. At huwag yung kalimutan mag-subscribe at pakishare, yung video natin. Maraming salamat. Ito na po, guys, si Attorney Harry Roque. ito po, kapag talagang isusulong nyo ang pagkawatak-watak
magdidesisyon ng Pilipino. Nako! Sino ang mas karapat-dapat na mamuno? Naku! Magdidesisyon na ang mga tao. Naku, mga kaibigan, yari. Doon sa pinagsasabong ninyong mga lider. Naku! At huwag kayong magsigurado na ang manok ninyo ang pipiliin ng mas nakakarami dahil kung titignan natin ang resulta ng eleksyon, hindi po totoo. Ulitin nga natin, maganda yung sinabi niya doon guys eh. Ulitin nga natin, resulta ng election hindi totoo. Naku, maganda itong sinabi ni Attorney Harry Roque. May laman. May laman. O, ulitin po natin guys ha. Pakinggan po natin mabuti mga kaibigan. Ito na po. Pero ito po, kapag talagang isusulong nyo ang pagkawatak-watak, magdidesisyon ng Pilipino sino ang mas karapat-dapat na mamuno. Doon sa pinagsasabong ninyong mga lider. At huwag kayong magsigurado na ang manok ninyo ang pipiliin ng mas nakakarami dahil kung titignan natin ang resulta ng eleksyon, hindi po totoo na mas maraming sumuporta sa manok ninyo. Naku, kilala ko yun! Kilala niyo yung inano ni Attorney Harry Roque mga kaibigan? Oh, hindi totoo ang resulta ng eleksyon nyo. Naku! Bistado. Ayan sinasabi natin. Oh. 'Di ba? Mangyayari po ang mangyayari mga kaibigan, magde-decide po ang mga tao. 'Di ba? Pag hindi talaga sila tumino, talagang mangyayari po ang mangyayari, guys. Ito po, panoorin po natin si Attorney Harry Roque. Pero ayaw po mangyari yan ni VP Sara. Hanggang ngayon po si VP Sara naninindigan sa pagkakaisa. Bakit? Unang-una, kung ginusto niya, kung siya'y gahaman lamang sa kapangyarihan, presidente po ngayon si Inday Sara Duterte kung siya ay tumakbo ng presidente dahil lahat ng survey ng mga panahon na yon ay nagpakita na napakalaki ng kanyang lamang kahit sino sa kalaban. Grabe, no? Totoo yun, guys, di ba? Totoo yun. Totoo yung sinabi po ni Attorney Harry Roque, mga kaibigan. Kung talagang gahaman lang sa kapangyarihan, no? Ganid, no? Or selfish po itong si VP Sara, guys. Baka pangulo na siya ngayon. 'Di ba? Kung talagang kasi siguradong mananalo siya nung guys kung nagtumakbo siyang president. Mananalo talaga siya mga kaibigan kasi tingnan niyo naman yung resulta. 'Di ba? Napakataas ng kanyang boto. Talo pa ang president. 'Di ba? Kaso lang wala hindi naman siya mabait kasi si VP Sara guys hindi siya ganid, no? Hindi siya sa kapangyarihan, no? Hindi siya uhaw. Hindi katulad ng iba dyan, no? Na nagmamagaling, no? Nagmamadaling, ang layo-layo pa ng eleksyon. Gusto ng mga kampanya ngayon. Di ba? Oh, kilala nyo yun, di ba? Si Tambaluslos. Oh, sinabi ko na. Ito na po, i-play na po natin, guys. Yes, kahit anong gawin nila. Kahit anong gawin nila, hindi po sila mananalo sa Duterte. Ang layo nila, guys. So, si Tambaluslos, si Tambaluslos, ilalaban nyo kay Sara? Sige nga, isipin yung mabuti. Kakain siya ng maraming alikabok. Anong nagawa niya sa Pilipinas? Oh, di ba? Siyempre, hindi lang siya popular on her own behalf. Ang ama niya ay nakaupong presidente. Kung binuhos ng ama niya ang lahat ng resources para sa kanyang pa-eleksyon, para siya mahalal bilang presidente, walang kaduda-duda. Presidente ngayon, si Inday Sara Duterte. Yes! Attorney, hindi lamang si Ka Eric yung naging source natin na tungkol dito sa plano nga ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte dahil mismo yung mga makakaliwang grupo, mga kongresista, mismong may plano o may balak na patalsikin ang Vice Presidente dahil sa issue doon nga sa paggamit ng 125 million pesos na confidential funds na noong 2022 without congressional authorization. Doon pa may plano na ang Makabayan Block. Well, ang aking mensahe dyan sa mga nagpaplano ng impeachment, hello! Kung i-impeach mo ang nagtanggap, bakit hindi nyo i-impeach ang nagbigay? Yun. Dahil kung wala naman nagbigay, walang natanggap. Yes! Hello! Pero narinig niyo yun? Palakpakan po natin mga kaibigan. Palakpakan po natin si Attorney Harry Roque mga kaibigan. Ang ganda ng kanyang sinabi, oh. Kung wala naman nagbigay, walang tumanggap. Oh, di ba? Sino nagbigay? Oh.
Kasi gusto nilang i-impeach. I-impeach nila yung tumanggap. Sino ang nagbigay? Di ba? Ang Office of the President ang nagbigay. I-impeach din siya. Dalawa silang i-impeach. Ang galing! Di ba? Ang yayabang nyo eh. Gusto nyo lang si VP Sara ang talagang masira dito eh. Paano naman ang Office of the President? Siya ang nagpasimuno dyan. Isama na rin si Tambaluslos dyan. Di ba? Alam nyo, ang mabuting balita, bagamat desidido na ang Kamara, di umano, kasama rin si Speaker Romualdez na isulong itong impeachment na ito para talagang matuldukan na ang mga Duterte, nag-aantay naman daw sila ng basbas kay Presidente. Naku. At talaga namang naniniwala ako na kinakailangan ngayon basagin na ni PBBM ang kanyang katahimikan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito po, meron akong aaminin. Naku, yan na. Nung panahon po ni dating Presidente Duterte, meron din nagnanais na i-impeach si Leni Robredo. At siyempre, alam naman nila na hindi naman susulong yung impeachment na yan kung wala rin basbas ng ulo ng Presidente. Ano naging desisyon ni Presidente Duterte? Bakit nyo i-impeach? Siya ba ay isang banta sa ating administrasyon? Kaya wala pong nangyari dun. Pero nakasulat na po ang impeachment labang kay Leni Robredo, pero ang sagot ni dating Presidente PRRD, para ke? Hindi naman ako natatakot sa kanya. Hindi ko naman siya kinukonsiderang banta. Bakit kinakailangan i-impeach? Hayaan mo siya dyan. Wala naman naniniwala sa kanya eh. At meron nga bang naniwala sa 6 na taon na walang tigil na pagbatikos ni Leni Robredo kay dating Presidente Duterte? Wala. Dahil ngayon, maniwala kayo't hindi, tanggapin o hindi, sang-ayon sa survey, pinakamahal na presidente pa rin ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yes. So, yan pong mabuting balita. At least malalaman natin sa pula sa puti ano ngayon ang paninindigan ni PBBM pagdating dito sa impeachment na ito. Ang mga kongresista, alam ko po yan, galing ako dyan eh. Hindi yan susuporta sa impeachment na alam nila na tutol ang presidente. Yung aking karanasan, kaming dalawa lang ni Cebu Governor Gwen Garcia kasama si Bambol Tolentino ang nagsulong ng impeachment laban kay Andres Bautista, at kami po ngayon fully vindicated dahil pinananagot ngayon ng mga Amerikano si Andy Bautista para sa money laundering, pagtanggap ng suhol galing daw sa Smartmatic. Nandun po siya sa Amerika ngayon, nakaharap sa mga kasong yan. So noong mga panahon na yun, nanindigan kami ni Gwen, 2 lang kami sa Justice Committee. Ang sabi nga namin, 3 lang tayo na dagdag bawas pa kasi wala palang boto si Bambol Tolentino dahil hindi siya miyembro ng Justice Committee. Linapastangan kami ni Governor Gwen Garcia ng mga panahon na yon. Tinawag na kung ano-ano mga pangalan, sinunghalan, linait. Pero nanindigan kami, kapit-bisig kami ni BFF Gwen Garcia ko dahil naniwawala kami sa aming paninindigan na maraming pandarayang nangyari nung eleksyon. Naku! Dahilan kung bakit nanalo ang Vice President ng mga panahon na yon. Anong nangyari? Nagsalita ang Presidente. Noong mga panahon na yon, sino ang kaalyado ni Andy Bautista? Walang iba kundi ang Majority Floor Leader Rudy Fariñas, naka-eskwela niya. Pero anong nangyari? Nung nagsalita ang Presidente, pinarating sa Speaker, binaliktad ng plenaryo ang desisyon ng Justice Committee. So, hindi pa po tapos ang boxing. Alam ko, Panginoon ang Speaker sa mga kongresista. Pero mga kongresista, tumitingala pa rin sa Presidente dahil wala namang Speaker na hindi binibigyan ng basbas ng Presidente. At yan pong katotohanan. Boom! Pinangangalandakan nyo na lumalakas ngayon ang lakas. Hello, kailan ba ho hindi lumakas ang partido ng Presidente sa Kamara? Palagi po yan. Ang PDP laban, ng panahon ni dating Presidente Duterte, dadalawa lang ang PDP laban, si Speaker at saka yung isang taga Mindanao na Muslim na kongresista. Pero dahil nga nanalo si Presidente, abay, super majority rin ang PDP laban. Huwag niyong linlangin ang inyong mga sarili na ang inyong lakas ay dahil sa inyong mga sarili, ang inyong lakas dahil sa Presidente.
Pero ito po, kapag talagang isusulong nyo ang pagkawatak-watak, magdidesisyon ng Pilipino. Naku. Sino ang mas karapat-dapat na mamuno doon sa pinagsasabong ninyong mga lider. At huwag kayong magsigurado na ang manok ninyo ang pipiliin ng mas nakakarami, dahil kung titignan natin ang resulta ng eleksyon, hindi po totoo na mas maraming sumuporta sa manok ninyo. Naku, kilala ko yan. Pero ayaw po mangyari yan ni VP Sara. Hanggang ngayon po si VP Sara naninindigan sa pagkakaisa. Bakit? Unang-una, kung ginusto niya, kung siya'y gahaman lamang sa kapangyarihan, presidente po ngayon si Inday Sara Duterte. Yes. Kung siya ay tumakbo ng presidente, dahil lahat ng survey ng mga panahon na yon ay nagpakita na napakalaki ng kanyang lamang kahit sino sa kalaban. Yes. Siyempre, hindi lang siya popular on her own behalf. Ang ama niya ay nakaupong presidente. Kung binuhos ng ama niya ang lahat ng resources para sa kanyang pa-eleksyon, para siya mahalal bilang presidente, walang kaduda-duda. Presidente ngayon si Inday Sara Duterte. Pero hindi po gahaman sa kapangyarihan si Inday Sara. Alam niya ang kinakailangan niya magpahinog. Alam niya na ang karanasan ng mayor ay hindi pa sapat para maging presidente. At alam din po niya na panahon na para magkaisa. Bagamat ang lola niya ang leader ng anti-Marcos sa Davao, sabi niya, sige, magkaisa na tayo. At yan po ngayon ay kasaysayan na. Dahil nagbigay ang Inday Sara Duterte, presidente ngayon si PBBM. At kung hindi nyo po nakalimutan, nung mga panahon na nagdesisyon si VP Sara na maging Vice President, hindi naman po nangangalampag ang BBBM bilang the leading contender for the presidency. Kinailangang ikampanya ng matindi ni VP Sara si PBBM. Tatapatin ko po kayo. Tama po kayo, yung mga nasa kampo ni PBBM. Tayo po ng PBBM dahil yung kinikilala nating leader, Inday Sara, ay binigyan ng pangalawang pagkakataon ang pangalang Marcos. Hindi po ako nag-iisa ha. Marami po talagang sumuporta kay PBBM dahil naniniwala kami na dapat bigyan ng respeto at bigyan ng tiwala ang desisyon na kinikilala nating leader. Isa na po ako doon. Huwag naman po matapos magbigay, huwag naman po matapos kumbinsihin ni Inday Sara ang kanyang mga supporters na bigyan ng pangalawang pagkakataon ng pamilyang Marcos, ay itatapon na lang na parang basura ang ating Vice President. Hindi po yan katanggap-tanggap sa ating mga mamamayan. At sana po, hindi nyo na matutunan ito sa paraan na pagsisisihan ninyo sa huli. Yes. Ayan. Ako, napakahaba. Pagsisisihan nyo sa huli. Tama ka. Napakaganda, guys. Pagsisisihan nyo sa huli. Sa bagay, nasa huli naman talagang pagsisisi. O, di ba? Huwag nyo, huwag nyo hintayin yun. Huwag nyo hintayin yung lumabas po ang mga tao at magkaisa. Naku, balik Hawaii kayo, sigurado. Di ba? Huwag nyo hintayin. Di ba? Totoo naman yung sinabi. Lahat po ng sinabi po ni Attorney Harry Roque, totoo yun. Real talk po yun, guys. Hindi po yun hindi po yun katang-isip, no? Nangyari po yun. Totoo yun. Hindi naman talaga mananalo yung Marcos na yan kung walang Duterte. Totoo yan. Dinideny lang ng mga ano ngayon, no? Dati talagang accepted nila yan. Ngayon dinideny na nila kasi nga bumabaliktad sila, guys mga traidor Pero hayaan na lang natin. Marami talagang traidor ngayon, no? Pero yun ang realidad, no? Ang boto po, no? Kaya tumaas ang boto po ng mga Marcos, guys, dahil sa Duterte. Hindi po natin pwedeng i-deny yan, no? Mahiya kayo pag dininay yun yan. Wala kayong utang na loob. Yun po mga kaibigan, palakpakan po natin, guys, si Attorney Harry Roque. Palakpak naman dyan. Ha? Palakpak naman dyan, mga kaibigan. Wala pa tayong palakpak dyan. Oh, ayan ha. Binigyan ko kayong magandang issue para matuloy po ang EDSA 3. Ay, nako, Tambaluslos. Kawawa si Tambaluslos. Saan pupulutin si Tambaluslos? Sa kangkungan. Diretso inidoro na to mga to. Sigurado na. Alright mga kaibigan, punta na po tayo sa ating pinakahuling topic na to. Ito na po yung hinihintay natin, guys, no? Itong pasabog po ni Ka Eric tsaka ni Miss Lauren Badoy, no?
Ito pong kay Jam Magno, mga kaibigan, no, bumaliktad na. Bayad, no? Magkano kaya ang bayad? Alamin natin, mga kaibigan, kung talagang yadbaba itong si Jam Magno. Yadbaba, no? Yadbaba ang kanyang prinsipyo, no? Alamin po natin, guys, ha? Ito po, i-play na po natin, guys. Pero bagong lahat, no? Kung bago pa lang yung mga bagong dating dyan, mga kaibigan, baka pwede po mag-likes po tayo, guys, sa ating video. At paki-subscribe na rin po. Huwag niyong kalimutan ang i-share ang video, okay? Maraming salamat. Ito na po, guys, i-play na po natin, mga kaibigan. Kasi there's this blogger who used to be so anti-CPP, NPA, NDF, and now she's saying, si Jam Magno, yeah, she's now saying that she's going to swallow that alliance with the CPP and the speaker for the sake of unity. No, there's no unity to be had with terrorists. To remind Miss Jam Magno, mas kami po nakakakilala sa CPP, NPA, NDF kasi dyan kami nanggaling. Hindi ka po naging CPP, NPA, NDF para mabasa mo ang takbo ng paano nagmamaniobra, nang gagamit at nanloloko ang CPP, NPA, NDF. Ang pakikipagsabwatan sa mga nagwawasak ng ating bayan, which includes yung urban operators and Congress infiltrators nila, hindi po yan for the sake of alliance, Miss Jam Magno. Ang tawag dyan ay conspiracy. Paano naging alliance? Yung kasama mo, recruiter ng NPA. Si Franz Castro, si Raul Manuel, at si Arlene Brosas. Huwag mo na kaming bintahan ng kwento na yan. Diyan na kami nanggaling. Kasi, and of course, we're not happy na ganyan yung nangyari, di ba? But what will happen though, kunyari, successful ang recovery ng CPP, NPA, NDF pagka kunyari bumalik na naman sa Kongreso sa 2025 at kunyari itong alyansa with the Speaker and Congress ay lalong lumakas, naging cooper sila at magre-recruit. How will that look like? Ay mangyayari talaga, ma'am, lalo na pag ina-accommodate sila na may peace talks ulit. Atras sa mga military operations, ititigil ang police operations. Wala nang mga pag-expose sa kanila at wala nang ilulunsad na security operations. This happened, sa tanong ni Ma'am Lorraine, ang sagot ko historical. This happened in 1992, 93, 94, and 95, Brother Franco. Pagkapasok na in 97, muling lumakas ang CPP, NPA, NDF. Imagine from a high of 95 guerrilla front. Noong 1992, ang naiwan sa kanila 43 guerrilla front. Sa Negros alone, isa lang ang platoon ng NPA na naiwan. Nag-split up sila, naging RPA, ABB ang 14 na platoons ng NPA. In less than 5 years, mga kababayan, Ma'am Lorraine, naka-recover sila through peace talks. Bakit? Inatras ang mga military operations, walang security operations, itinurn over sa police and law enforcement lang ang problemang ito, and then kinausap sila Joma Season sa abroad. In a matter of 5 years, na-recover ang NPA from 43 remaining guerrilla front nationwide ay naging 110 guerrilla front in 1998. So, may kapasidad sila mag-recover? Yes. Saan manggagaling? Sa kanilang urban operations. Schools, universities, colleges, urban poor, and then may pundo silang nakukuha. Sa loob ng Kongreso, they can finance terrorism. If the government will not be decisive na tapusin pati ang urban components na siyang inilalantad natin, kagaya ng pagkakaroon ngayon ng revival of their operations sa loob ng Congress. So question, I didn't think I would need to ask this question ever again in my whole life, no? But it seems like things are going to that direction where all of these things that we thought were impossible are happening again. No? Now, we thought that there would not be that kind of alliance with someone as highly placed as a Speaker of the House. Correct. With this tatlong kagwang dyan sa Kongreso, and yet it happened. No? And then we didn't think that that statement about ICC was going to happen, and then it happened. No, we thought we made a clear stand about the sovereignty of our country. So my question, Eric, no, how far off is this government, do you think, from allowing the peace talks to happen, even though they have very clearly stated? There are indicators that they are seriously entertaining it.
from the insiders. And napakadelikado po yun sapagkat ang unang epekto niyan palalabasin ang lahat ng mga Central Committee leaders, regional leaders na captured, nakakulong like Vic Ladlad, Adelberto Silva, Ray Casambre, Renante Gamara, and many more to lead again in the organization. I'll tell you something, Eric. Do you think the Filipino people will allow it? I'm not gonna allow it. Yes, we will not. What do you think? The Filipino people will really blame and maniningil ang mamamayan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kapag ginawa ulit yan. Kasi ano ang peace talks, Eric? Paka-review, baka nakikinig si President. Yes. Ang peace talks po ay layunin nito na mapatigil ang ating pag-abante sa security sector. Ang mga military operations, ang law enforcement, ipapatigil lahat yan at babalik ang mga NPA sa dating lugar nila. Isa yan sa inihingi nila. Number 2, pababayaan sila mag-recruit at mag-organize basta walang atake. Number 3, may pondo silang i-release para dito kasama po ang pagpaparelease ng mga leaders nila. Number 4, magkakaroon po ng usapan na kunwari sila ay para sa kapayapaan sa abroad. At mula doon, ang ihihilingin nila ay buwagin ang NTF-ELCAC. Ipatigil ang ELCAC operations at lahat ng ginagawa ng mga military commanders ay hindi na pwedeng ipagpapatuloy. Ang pinakamalala, hahayaan silang mag-recruit ng mga sectors basta walang armas. At magkakaroon ng mga pulong-pulong sa mga barangay na dati nilang iniwan. Basically, this is a total revival ng kanilang ginagawa bago magtagumpay ang NTF-ELCAC. Okay, question. Okay. You think the AFP will allow it? That's the big and very controversial question. I know I speak for a lot of Filipinos when I say that the Filipino people will not allow it. Agree. But for the AFP to make a public statement about that, I think initially, naalala mo, Brother Franco, pagkaka-appoint kay Secretary Gibo Chodoro Maloren, una niyang sinabi na hindi na tinayaan yung lumang peace talks, pero nagdahan-dahan siya nang pinuna siya ng Malacanang the day after ng statement which is na yung yun. Sabi niya, it's still up to the President. Yeah. Pero I have a question also, Ka Eric. So pwede yan talaga, ma'am. Kasi sabihin na natin yung mga decision makers natin, no, sa sariling interest nila talaga yung iniisip nila ng mga bawat decision nila. Pero dito, pag nag-peace talk or sabihin natin i-abolish ang NTF-ELCAC, basically hayaan nila CPP, NP, NTF. How will this serve them? I mean, anong promises ng CPP sa kanila? Wala. Silang ganun? Gagamitin lang sila actually dito ng CPP, NPA, NDF because they lost already millions of their supporters. The mass base, mass support organizations. And yet, gagamitin pa rin natin sila as allies for votes. They can no longer deliver votes. Proven. Nilampaso si Leni Robredo na sinasabing susuportahan nila. More than 16 million ang abanse ni Bongbong Marcos kay Leni Robredo. Sinong sa likod ni Leni Robredo? CPP, NPA, NDF. So tama yung tanong ni Miss Ina. Proven. Pero Eric, di ba? Pero we told the speaker, wala kang panalo dito, speaker. Kasi gising ng tao eh. Wala kang panalo pag nakipagkuntsabahan ka dyan sa, nakipag-alyansa ka dyan sa kay Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, and yet it happened, di ba? It didn't seem like he heard us, no? Yes. And he didn't hear the clamor of the people, no? Nangyari yung dapat hindi nangyari, no? So, ano ang nakikita ko kasi dito, ang nakikita ko, aso bandang huli, talaga palang wala kayong pakialam. Kasi ang ibig sabihin nito, lalakas ang CPP ulit, no? Lalakas sila, no? Hindi ko alam to what point, hindi ko alam to what extent kasi hindi na papayag ang tao and I don't think papayag ng AFP, no? I don't know, I can't speak for them, but I'm hoping, no? I'm hoping because they are the real defenders and protectors of our people. So alam nila kung ano ibig sabihin ng peace talks, no? So ang nakita ko dito na nakakalungkot, no? Wala tagang pakialam. Yes. Mamatay kayong lahat dyan. Ano ngayon kung ma-recruit mga anak nyo? Kami naman, di kami ma-recruit. Nasa aircon kami. Ang taong bayan lumilipad-lipad kami. I have my private jet. I have my gun. We're untouched by this. Correct. Basta we get our votes, we get our political concessions, we get whatever we agreed with the CPP and whatever they think. No, they don't, in other words, parang, how do you, parang they're not thinking anymore kasi like you just pointed out, one by one, no, wala nang panalo eh. Kasi talo na talaga ang CPP at alam ng taong bayan kung sino ito. So, bakit naman ikaw makikipag-apid sa talunan, 'di ba? Yeah. And yet it's for me, from my perspective din kasi, no, Eric, no. Correct.
Kahit yung Amerika ganun din naging alay na naman talunan na nga yan di ba? But of course I'm veering towards another May delikado na humuhulma ngayon. Yeah. Bakit itinutulak nila Franz Castro, Raul Manuel, Teddy Casino, Arlene Brosas ang peace talks para daw sa kapayapaan at unity. Pero kaakibat ng demand nila, pinagbigyan niya si Dilima na makalabas. Yeah. Ipalabas niyo na rin si Vic Ladlad. My God. Na former Secretary General ng Communist Party of the Philippines. Ipalabas niyo si Rey Casambre na Central Committee din. Ipalabas na si Renanti Gamara, si Adelberto Silva na mga Central Committee. Ang mga matatandang kadre, ipalabas niyo na kasi magkakaisa tayo. But they are not abandoning their armed struggle. Yeah. They are not abandoning terrorism. They are still destroying the government at nang-aambush pa rin sila pag may pagkakataon at nag-a-assassinate kagaya ng ginawa nila sa Bicol sa mga former rebels at iba pa na inahabol nila. So clearly, wag po tayong magpagoyo, wag po tayong magpa-good time dito. Eric, can I singit lang ha? Let's call it what it is kasi yan ang weapon nila salita. Words are their weapons, no? So they're not peace talks. No. Hindi sila peace talks, hindi sila human rights defenders, hindi sila yung it displaced that bill yesterday na ang ganda-ganda. So armas nila ang salita, panloloko nila. So hindi yan peace talks. Meron na tayong totoong peace talks and it's very successful yung localized peace talks. Yung pinag-uusapan at itutulak nila ay ang tawag dyan terrorist talks yan. Correct. Yun. So let's use those right words. Correct. Okay. Agree. Kasi baka sa puhunan na naman nila ang salitang unity na ito, wala naman ng insurgency. Pero para tuluyan na, mag-peace talk tayo. Yun na nga. Magpapabiktima talaga itong gobyerno. Yun kasi yung tanong ko talaga ka, Eric, kasi hindi na nga, kumbaga ba, naririnig natin directly, kumbaga ba, tahasan nilang inaawing CPP, NPA, NDF, tapos ibibigay pa nila yun. So, paano, how will this serve, how will this serve them? Kasi lang kiniisip, di ba? Ano yung ibibigay sa kanila ng CPP? Hindi ba kamatayan lang din? Lalo sa kanilang At huwag nilang kalimutan, Brother Franco, before we shift to the good news on the development sa mga budget hearing ngayon, ay ang layunin ng CPP, NPA, NDP ay hindi kapayapaan, kapangyarihan. For as long as they do not denounce armed struggle at hindi nila binubuwag ang NPA, there is no reason for us to proceed talking to them in the framework na ginagamit nila since 1992. So can I repeat the question of Ina? What do they think they're getting out of that alliance with the CPP, NPA, NDF? Meron ba mga promises din yung kay Eric? Oh, of course, gino-good time sila na may mga mass base pa sila, may boto pa sila, and for the sake of unity. Pero isa sa nakikita ko bakit pinatulan ni Speaker Martin Romualdez ang CPP, NPA, NDF alliance, Brother Frank, para magkaroon siya ng attack dog. Tirador. So huwag kami atakihin mo, ikayo ang gagamitin kung umatake sa kalaban ko. Dahil may kalaban siya sa politika, ang ginagamit niya ngayon na tagapag-atake, ang CPP, NPA, NDF na magaling sa ganyan. Yeah. Attack dogs naman talaga yan kahit dati pa. Tama yung sinabi ni Ka Eric Parang si yan guys Di ba biglang nabuhay si Trillanes? Yan. Tapos pinakawalan nila si De Lima. Di dagdag na yan. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, wala po silang attack dogs Wala na. Puro laos na Puro hindi na nag-work Mga mga dysfunctional na mga kaibigan. Kaya ang ginawa nila guys, etong si Tambaluslos po nakikipagkonsyaba sa tatlong itlog kasi nga mas maganda kasi yun guys kung gagawin nilang attack dogs yun Mas madali mas mabilis yun kasi nga 'di ba mga makaliwa nagkukunwari lang mga congressman, nagkukunwari lang mga congresswoman, pero mga makaliwa talaga sila. 'Di ba? Sumisip-sip sila ng mga budget po sa Kamara guys at ginagamit nila doon sa pangsarili nilang mga interes. Kaya 'di ba, medyo talaga kumbaga masakit talagang isipin mga kaibigan na hindi po sila naglalabas ng resibo. 'Di ba? So, unti-unti po nilang binubuhay ang kanilang mga attack dogs. Lalo na si Trillanes na laos na. Tapos ito, dagdag pa si Saba Queen. Ayan, di ba? So, mabubuo na po sila. Kaya, di ba, marami pong mga nag-speculate ngayon, guys, na nabubuo na daw yung unit team. Yun yung sinasabi nilang unit team. Yung mga attack dogs na yan. So, kailangan talaga, guys, mag-ingat din tayo. Kumbaga, pag magmasid din tayo, babantayan din natin sila, guys. Kasi nga, ang mga moves niyan, guys, nagkukunwari lang kasi yan mga yan Kunwari, parang sila, parang panig sila sa administrasyong Marcos, parang ganun yan Pero, kung iisipin mo talagang mabuti at i-analyze mo guys,
sinisira talaga nila ang Duterte. Kasi po, pag nakabalik po sa pwesto ang Duterte, guys, lalo na pag sa presidency, pag-iinitan na naman sila sigurado. Kasi nga, ayaw ng mga Duterte ng mga ng mga, itong mga tao na to eh. Di ba? Yan po ang dyan. Tuloy po natin siya, Ka-Eric. Alam mo kasi napaka-manipulador nito mga sinungaling na CPP na yan. No? So I really think that at some point they really set a trap for the speaker. No? So siguro binilog-bilog yung utak, di ba? Inuto-uto at ginalit kay Vice President. I'm just saying, Eric, kasi we know the thickness of the deceit of this CPP, NPA, NDF at yung tagal na nila dyan. That's a testimony kung gaano sila kagaling mag-manipulate. No? So yung nakita natin sa speaker na ganyan, matalinong tao yan, pero bakit siya pumayag? Kasi talagang inikot-ikot yung ulo niya. At pagkatapos nito, meron siyang sinabi na titindig tayo, di ba? That sort of thing, no? It feels like it's the CPP that stage managed all of this. May obvious na compromise. At tingin ko dito siya pumatol, Brother Franco. Yeah. Ang compromise sa kanya ng CPP, NPA, NDF, titirahin lang namin ang confidential and security fund ni Sara Duterte. But we will never mention about the almost 11 billion confidential fund and contingency fund ng Presidente. See? Narinig niyo yun? Almost 11 billion ang contingency fund or confidential funds ng Presidente. Pero wala pong pumupunayan, guys. Hindi po pinag-uusapan yan. Imagine niyo 11 billion po confidential fund ng Presidente. Pero kahit sa balita, guys, hindi mo makikita yan. Sa mga mainstream media, hindi mo makikita yan. Sa mga vlog, no, or kayong mga vlogger nila na mga pulpol, no, hindi mo maririnig yan. Ang maririnig mo lang palagi sa mga dyaryo, 125 million ni VP Sara ginastos within 11 days. Yun lang ang mababasa mo at yun lang makikita mo sa mga balita, mga kaibigan. Pero never mo pong makita yung almost 11 billion na budget po ng Presidente, Office of the President, mga kaibigan. Na pinsan mo. At nakita natin yun ang nangyari. Ang inatake lang nila si Sara Duterte. Compromise yun ni Martin Romualdez. Pangalawa, bibirahin namin si Rodrigo Duterte pag binira ka, ipagtatanggol ka namin. And third, tutulungan ka namin na mabuo ang alliance within the House of Representatives. Pero Eric, hindi nila finactor in ang taong bayan. Yun. Hindi nila finactor in ang taong bayan. Napakahalaga na factor no, na napaka-popular, highly trusted na president ito, di ba? At saka galit na suklam na sila sa pagmumukha nila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas. No, ba't hindi finactor in yung taong bayan dito sa decision making? No? Because na-underestimate both ni Martin Romualdez at ng kanyang block kay Brother Franco Messina at ng CPP, NPA, NDF ay nag-iilusyon na ang taong bayan ay sa kanila pa rin. That's the main reason. So, in other words, what we need to tell our politicians is you have to read the writing on the wall. The Filipino people will no longer take it. That kind of betrayal na kumakampi pa kayo sa CPP, NPA, NDF kasi mulat na sila. That writing is on the wall. Whatever you do now, they've already done the CPP with results that were successful before, but it is now a different time. Kasi it's post-ELCAC. Mulat na ang taong bayan at naghahanap kayo ng malaking problema. You're looking at the end of your political careers when you hitch yourself to the CPP, NPA, NDF operatives in Congress. Exactly. Yan ang nakikita natin sa mga comments ng netizen. Overwhelming. Yeah, overwhelming. The people stood by the Duterte and the people stood by our analysis and the people stood by us when we say sinisira tayo ng CPP, NPA, and itigil nyo yan. We're very sure about that. Yeah, and I don't think bayan ang kasama natin. And I don't think it's personality. I don't think it's because it's Duterte like that and they're blind about it. No, I think it's because they know that the Vice President is fiercely anti-CPP and sukan-suka na sila. They want a leader that will stand strong and really end this salot na sina Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, CPP, NPA, NDF inside and outside Congress because we're so done. We're so done with it. We're so tired of it. We're so ready to move forward. Yun. Ma'am, lipat man tayo kay Brother Franco. Yun, may tanong kay Ma'am Lorraine muna. Sige. Ma'am, nakausap ko ang may mga ilang politiko rin na sabi nila, ano masabi mo dito, Mama? Sabi nila na
okay, we will be politicians kasi for the meantime. Pero sa oras na lumaban sila against the CPP and PNDF, posible, malaki yung chance na sila ibalikan sa oras na wala na sila sa posisyon. Isa sa dahilan kung bakit nagko-compromise sila para sa safety ng kanilang pamilya. Mag-weak Halimbawa, sila. yan. Ano masabi niyo sa ganitong posisyon? Ito, nagsabi rin sa akin ilang mga politiko patungkol sa ganyan. If you are on their shoes, ma'am, Wala kayong karapatan maging leader kung duwag kayo sa mga terorista, no? The Filipino people deserve leaders that are courageous and true to them. That itataya ang buhay nila kasi that's what it will take to move this country forward. So ngayon kung nakikisama ka sa terorista, you're betraying us. That's it. That's as simple as that. There are no, am I correct, Eric? I mean, hindi ka purist. There are no two ways about it. Yung nakikipagsayaw ka pa sa mga teroristang ito, maghanap ka na lang sa private sector kasi sa gobyerno, apektado mo kaming lahat. And pangalawa, Frank, ang sagot dyan, hindi na sila kapareho noon na may kapasidad na isagawa ang kanilang pananakot. Correct. Ibig sabihin, pag ang taong bayan kasama mo, hindi ka rin pababayaan ng pamahalaan, lalo na ng security sector at ng mamamayan. The way Mayor Bulier is fighting them. Mayor sina Governor Tyron Oy. At iba pa sina Nonoy Nonong Palomar sa Tapas. Mayor sa Ganggangan when he was still alive. Pero kay Eric, sorry. Yung question mo kasi gusto rin ko idugtong na kay Eric. Doon naman sa mga former rebels kasi merong iilan nakikita ko sa mga Facebook na parang bumabalik dun sila sa linya ng CPP. Meron din siguro na gusto na magbalik loob pero nakikita nila yung sitwasyon baka natatakot din sila. Yes. Ikaw as a former rebel naman That is true, Miss Ina, sapagkat yung mga nag-surrender, may iba-ibang antas kami ng karanasan at antas ng katungkulan noon sa CPP, NPA, NDF at mga iba-ibang personal na mga circumstances. Pero tama ka doon, kapag malinaw ang pamahalaan na kami ay paninindigan ipagtatanggol, mas lalo kaming tumatapang at tumitibay na talikuran ng CPP, NPA, NDF, which we did achieve sa panahon ni former President Duterte. Hindi ko sinasabi na tinalikuran kami ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat nandyan pa ang NTF-ELCAC at ang mga leaders ng NTF-ELCAC nakakausap pa rin namin. But it's a different approach now na dapat mag-ingat kami sapagkat hindi nakagaya noon kay Pangulong Duterte na talagang he will draw the line openly. At hindi mo makikita at mararamdaman namin noon ang mga dati naming kasama na namamayagpag. Ngayon nakikita namin na namamayagpag muli sila. Maingay, paharas-haras ng kaso, platform doon sa loob ng Kongreso. Pangalawa, sa aming mga former rebels, ang aming advokasya ay good governance. Babalik kami basta ayusin ang legitimate issues ng mamamayan. Tugunan ang problema sa trabaho, serbisyo, edukasyon, kabutihan sa mga tao. Kasi yun lang naman ang naging daan para kami rekrutin at linlangin ng CPP, NPA, NDF. If the government will not deliver on those very legitimate social justice issues and basic functions of the government, ang sagot ko po kay Miss Ina, will there be feelings of frustration? Will there be feelings ng pagsisisi? Bakit kami bumalik? Hindi mo mawawala yan, Miss Ina, sa amin. In fact, yung mga ibang kabataang kadre na nakakausap ko ay mga may ganun silang pagtingin. Ang bagal, no? Pag sa gobyerno, hindi natin mararamdaman yung pagtugon kaagad sa pangangailangan ng mamamayan. Mariringgan mo na sila ng mga ganun. Question. Yes, ma'am. Pero hindi nyo din ba fina-factor in ang taong bayan na naniniwala at grateful sa inyo? Yun po ang dahilan may hope din sila sa inyo, Eric. Yan ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ako. Because gusto po natin... Hindi ka talaga magkakamali sa taong bayan. Yes. Gusto naming mulatin ang mamamayan. Gusto naming paglingkuran sila sa mapayapang pamamaraan at sila po ang nagbigay sa amin ng pagkakataon ng tinanggap nila kami sa pagbalik namin. I agree with Ma'am Lorraine. Sila po ang inspirasyon namin bakit kami nagpapatuloy. At sila ang pinagmulan kung bakit kami namulat sa maling political and ideological points ng aming mga organisasyon. Sa kanila din kami magbabalik ng aming mga utang na loob sa mamamayan. And we believe when people will speak up and stand up, there is no reason for the government to listen to. Pero yung mga kwento ni Ina, no, yung mga kadre na parang nagdadalawang isip tungkol sa gobyerno na iilan lang. Ano yung sabihin, Ina, gusto bumalik sa CPP? Parang nagsisi. Pero parang the way they also
parang, di ba, yung opinion nila sa laban sa pamahalaan. Of course, they're still free to do that. Pero parang it seems na, parang, okay. I get parang it. ganun. I get CPP it. pa rin ito. Yeah, I Yung sa get akin it. ba? Ganun. I've met people, I've met former rebels like May that ganyan. who criticize government, di ba? Who keep criticizing government at this point and they're disheartened by government, etc. Yeah. So let me just remind you, may utang kayo sa lipunan. Yes. Bayaran nyo yun. Okay, wala Correct. kayong karapatan magreklamo ng ganyan. Kasi kasama kayo dun sa nanira ng gobyerno. At nagwasak. Okay, at nagwasak. At tulungan Tumigil natin ang nga kayo gobyerno dyan. na maging Yeah. matino. Yeah. Huwag tayong magmagaling sa gobyerno. Yeah. Tumulong tayo. Yeah. At saka nakikipag-away pa kay Eric yung mga yan. Oo nga ka, Eric. Kaya nga sabi ko, kaya his neck mensahe mo out, doon. no? Eric sticks his neck out every day, no? So, Thank you. yeah. So, can I just say one last Sige, thing, ma'am, no? para ma-shift. More and more, ang natututunan talaga natin dito, yung lakas natin bilang mamamayan. At yun yung wag na wag nating kakalimutan. I think this is the blessing that we should see, the gift that we should see here. Yan, it's always part of it that there are going to be leaders, false leaders who are unprincipled, walang totoong pagmamahal sa bayan. It's a journey, the journey of our country. So next time we choose better leaders, okay? And then, but as a people, we have to close ranks, magkapit-bisig tayo at magtulungan tayo. Ito yung itinuro sa akin ni Eric at ng mga former rebels na pagkasama mo ang taong bayan, hindi tayo magkakamali. At hindi tayo matatalo dito. So I lakasan second lang the natin yung loob natin, di ba? At let's work with our government. Let's keep their noses clean. Let's remind them of their duty to us and their responsibilities to us, and just never lose faith with government. We will be Even though it's partners. really hard sometimes. We will be partners for change, development, Yeah, yes. peace and security, and nation building. Yeah. Tama ka doon, Ma'am Lori. Yeah. Yes ka, Eric, dako naman tayo sa isang balita. Oh, parang maganda yan, Franca. Ay, Ito maganda kanina ito itong ka, pinag-usapan Eric. natin. Maganda May ba? pahayag, may pahayag si House Speaker Martin Romualdez hinggil sa naging desisyon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi na humingi ng confidential funds. Alamin natin na balita mula kay Jade Calabroso. Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang naging desisyon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi na hihingi ng confidential funds para sa kanyang tanggapan sa taong 2024. Nasa 500 million pesos ang hinihinging confidential fund ng Office of the Vice President at 150 million pesos naman sa Department of Education para sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na hindi na siya hihingi ng confidential fund dahil nagdudulot lamang aniya ng pagkakahati-hati ang naturang issue. Para kay Speaker Romualdez, tama ang naging desisyon ng pangalawang Pangulo. I believe that's the right decision, and we hail VP Sara's decision. Kasabay nito, tinitiyak ng House Speaker na nananatiling matatag pa rin ang unit team, lalo na ang relasyon nito sa pangalawang Pangulo. Well, we'll always work together. It's still a unity. The President always wants us to work together, not just in Congress, with the executive, but as a country. So we will always strive for that. Anya, magkaiba-iba man ang kanilang paniniwala, ay mananatiling iisa ang kanilang hangarin para sa pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino. As they always say, there will always be differences, but we will always work towards resolving those differences for the service of the people. That is our primordial concern. That we will band together and unite as one for the service of the people. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. Uniteam daw. Para daw pagpatuloy ang unity. Kakaisa na. Kasama ba doon ang yung tatlong CPP, CPP operative doon sa Ay, dapat Kongreso? i-take out natin. Kaya nga sabi namin ni Ma'am Lori, Messina, magandang tanong yung tinanong mo, Brother Franco. Should we unite with terrorist groups, leaders, individuals, and personalities who are not recognizing their crimes and their blood debts to the people? No. Unless they will admit to it, hihingi ng kapatawaran at tatalikuran nila ang marahas at madugo at armado nilang pagpapabagsak sa gobyerno, maybe we can open up the doors for them. But for as long as there is no categorical declaration on them at nagmamagaling lang sila ng maniobra sa tanong ni Ms. Ina, we will not allow them. Let's take out from the equation. We will always respect the ambition of every political leader, of every government official to go for higher position. Karapatan po nila yan. But please, ilaro natin yang politika na yan during elections. But do not make it a maneuver space para i-accommodate po
ang mga pangguguyo, panluloko at maniobra ng CPP, NPA, NDF, Urban Operatives. We're talking in Congress. They should be taken out in Congress. Itong tatlo na ito, dapat nito imbestigahan, ipakulong, kasuhan. Yes. Sa terrorism financing at terrorism promotions nila. Tama. Ipakulong. Naku, ipakulong na. Ngayon na. Now na. Oy, Josefina Goso, maraming salamat sa inyong $5. No? Nagpakapi po. Palakpakan po natin mga kaibigan. Si Josefina Goso, nagpakape. Maraming salamat. Ayan. Tuloy po natin si Ka Eric, guys. Yun po ang ating panawagan. Kaya salamat Speaker Martin Romualdez for recognizing yung pagiging mababang puso, mababang pagkatao ni Inday Sara na hindi siya nagmamagaling at hindi siya nagmayabang. Tinanggap niyang desisyon na kung ito'y itutulak ang confidential fund, nagiging debate at banggaan sa politika at mga maniobra for the peace of country and for the peace of the people and the government, siya na mismo nag-atras ng ganitong proposal. At sabi niya, very simple, I proposed, kapag yan ay hindi pwede, di-atras natin because the power to approve the proposal in budget will come from Congress. Thank you, Speaker Martin Romualdez, for that open gesture na willing kang makipagkasundo sa politika man yan o sa pamumuno ng ating bayan with the Vice President because siya po ang totoong kalyado ng mamamayan at ng pamahalaan at ng ating presidente. Hindi po ang CPP, NPA, NDF na mga party list operatives. Yeah, pero alam na naman, unity eh. Siyempre, kung magkakampi kayo, magtutulungan talaga kayo ka Eric. Hindi ka gagawa ng kapamaraanan para hindi hayaan na hindi niya maging successful ang kanyang larangan, especially sa edukasyon. Tama. Sa mga kabataan ka Eric, kung ikaw supportive ka, unity, susuportahan mo talaga yan. At alam mo, yung mga bagay na bawal na ikasisira ng iyong bansa. Ito nga yung, alam nga naman wala tayong idea kung sino ang CPP, NPA, NDF dyan sa Kongreso, di ba ka Eric? Yes. Alam naman natin, sino ba susuportahan natin? Kung sino ba ang totoong kalyado natin? Yun. Yes. Doon ang ating basihan. Nakako-confuse kasi ako kasi iba yung salita niya at iba yung ginawa niya. Yeah. Tinanggalan niya ng pondo at you cannot take that away. Sinira talaga. Tsaka sa akin words lang kasi yan no? Pero he drew first blood. So while we hope that these are not just words, there's may maganda yung gesture na yon, but I also want to kasi there's this blogger gusto ko sa i-continue what Ina was talking about yung unity na yan kasi there's this blogger who used to be so anti CPP, NPA, NDF, and now she's saying si Jam Magno, she's now saying that she's going to swallow that alliance with the CPP and the speaker for the sake of unity. No, there's no unity to be had with terrorists. No, there's none. These are people who our people, lahat ng maisip mo yung sinasabi ni Attorney Bosantog the other day, lahat ng maisip mo na times ginawa yan sa ating mga kapatid na katutubo at sa mga Pilipino at sila yung naninira ng ating bansa at ito sila yung kung bakit maraming mga anak natin hindi na nga natin maibilang kung ilan na NPA, 'di ba? So walang unity pagdating sa terorista. Umalis sila, hindi sila kasama sa equation na 'yan when we talk about unity, no? Unless like Eric said, they really lay down their arms and abandon and work with government, but they're not there. So there's no unity to be had with Arlene Brosas, Raul Manuel and Franz Castro and the entire CPP NPA. And we would Let's like to be clear about that. Thank you, Ma'am Lorraine. We would like to remind Miss Jam Magno, mas kami po nakakakilala sa CPP, NPA, NDF kasi dyan kami nanggaling. Hindi ka po naging CPP, NPA, NDF para mabasa mo ang takbo ng paano nagmamaniobra, ng gagamit at nanloloko ang CPP, NPA, NDF. Pangalawa, i-remind po natin si Miss Jam Magno, hindi po personality based ang paglaban sa CPP, NPA, NDF. We will defeat their programs, their strategy, their tactics, their modus operandi. And we have to expose that and enjoin the people. Hindi po yan between you and them or between us and them. Kasama ang pamahalaan at mamamayan. At third, kapangyarihan po ang habol ng CPP, NPA, NDF, hindi kapayapaan. Hindi unity. Fourth, sa unity. Ang pakikipagsabwatan
sa mga nagwawasak ng ating bayan, which includes yung urban operators and Congress infiltrators nila, hindi po yan for the sake of alliance, Ms. Jam Magno. Ang tawag dyan ay conspiracy. Don't promote conspiracy and collusion in the guise of promoting alliance. Ang alliance ay principle-based. Para sa good governance, para sa proteksyon ng mamamayan. Paano naging alliance? Yung kasama mo, recruiter ng NPA. Si Franz Castro, si Raul Manuel, at si Arlene Brosas. Huwag mo na kaming bintahan ng kwento na yan. Yeah. Diyan na kami nanggaling. Talagang totoo yung sinasabi ni PRRD, napakahalaga ng taong may prinsipyo. Yes. And napanood ko yun Ma'am Lorraine, yung sinasabi ni nung vlogger na yan. Una, isa siya sa inangaw kasi talagang taasan siya sa mga na kumakalaban din dito sa kamatayan. And then all of a sudden, nung narinig ko to, parang Speaker Romualdez now is a bigger person, parang gano'n. Gayahin natin siya na ito dahil sa unity, hindi, parang kakalimutan na lang ba yung mga trahedyang ginawa ng CPP, NPA, NDF at through dito sa Congress, so diyan sila nagpataba ng kanilang pondo, ka Eric? Yes. Parang gusto mo tuloy maniwala na binabayaran na ito eh. Nako! Obvious. Also, Bakit magbabago yung isang tao dahil doon? very clear din talaga, syempre sa atin lang is ang acid test talaga ng loyalty is really money. Yeah, Pastor will always say that. Kaya napakalino Hindi naman ako nagsasabi Ako hindi. sila. Choknat sa akin. Ay, choknat. Laro lang pala si Ma'am Lorraine, hindi high budget. Saka magandang langoy sa beach. Kayo! Beach! Correct! Ay, pero Frank, tama yung sinabi mo collusion is not alliance. Conspiracy to perpetuate terrorism is not alliance. It's a great disservice and treachery to the people. Yeah. Tsaka siguro baka hindi lang ganun ka-educated si Jam Magno pagdating sa CPP ka, Eric. Dapat makinig Kaya muna mahirap pag hindi ka edukado sa isang larangan tapos papasukin mo. Yes. Is it possible din, alam niya rin, I mean, open secret naman din talaga yan. Pero kung talaga halimbawa lang, pera, kung talaga yung dahilan niya, ano ba naman yan? Alam mo, lahat ng Pilipino, kasi whole of nation na nga tayo, di ba? So, dapat okay naman kung rumakit ka, okay naman yun, di ba? Pero pagdating sa CPP, tumigil nga tayo, dyan tayo hindi lalampas, dyan tayo, i-isolate na natin sila. Lahat tayo bati-bati kahit kay Speaker Romualdez, para lang magkakapatid na nagdidebate-debate ganyan. Pero pagdating si CPP, yan yung mga pumapatay sa mga anak natin. Yes. Mga nanay tayo, di ba, Jam? So, gusto mo bang ang anak mo ay napaka-cute pa naman? Gusto mo ba yon? Di ba hindi? So, pagdating sa mga anak natin, our children are sacred. Keep it that way. Yes. Yan. Yun mga kaibigan, magkano? Magkano ba talaga? Magkano? Ipagpapalit mo dahil lang kitang baluslos? Ibig sabihin, meron talaga. Kaya po sabi ni Lauren Badoy, baka maniwala na talaga siguro siya na may bayad. Kumbaga, bayad to eh. Di ba? Kasi nga, ipagpapalit mo mga kaibigan dahil lang kitang baluslos? Takalikuran mo ang mga Duterte dahil lang kitang baluslos? Dahil suporta ka po kay Romualdez? Ha? Tingnan mo naman kung anong ginawa nitong si Tambaluslos sa Kongreso. Lalo na itong tatlong itlog. Bakit doon ka pa sa suporta, Miss Jam? Grabe. Kawawa naman ninyong ang imong naunsa man Miss Jam. Oy, Bisaya man Miss Jam, di ba? Oy, Miss Jam, naunsa naman ka? Naunsa na ni? Bakit ka naman nagkaaganyan, iha? Ha? Kaya hindi po maalis ng mga tao na siguro, yan ba siguro, magkano? Hindi ko sinabing sabi ko lang magkano, nagtatanong lang po kami. Baka mamaya, di ba? Mahalaga po guys, mahalaga po sa tao prinsipyo. Kasi alam naman ng tao kung kanino ka sumusuporta eh. Sumusuporta ka kay Tatay Digong. Dahil lang po itong kay Tambaluslos, babaliktad ka. Nako. Ano ba? Naunsa na sila? Naunsa naman ni sila? Ha? Rashan, bossing, present ako. Ayan si Rashan nandito. Napasakan kasi ng money. Jam Magno, kaya bumaliktad. How much? JM? Ecclesiastes 3:1-3-1b. 3-1 verses 3-1-8. 1 and 8. Ayan. From Espanya, hirap sa pag-alaga at sa raise her child, no wonder, Kam Magno, no face value. Nakakahiya, no? Nakakahiya, di ba?
Biro mo dahil lang kita baluslos. Diba? Dahil lang kita baluslos, guys. Tatalikuran niya. At sasambahin niya ang mga makaliwa at si tambaluslos. Tatalikuran niya ang mga Duterte. Grabe. Pera-pera lang talaga, no? Oo, Russia, no? Pera-pera lang talaga. Yun good evening, Sir Foodie, at sa mga subscribers. Salamat po, pakingan. Wilfredo Olayaw, kaya naman para bago kayo magbago, pera-pera lang. Money is the root of all evil. Ayan. Rhea Talha, naku po, unsubscribe na yan si Jam. Kung wala na sa viewers, wala din yan. Almira, hello Sir Foodie, watching from Kuwait. Salamat sa pagbibigay ng balita dyan sa Pilipinas. Magkaisa po tayo upang ipaglaban ng Duterte ng mga kurap ng mga palakad ng bansa. Virus stick kalibutan, Rasbakin, pag si S26 ng gyud ba? Pag S26 ng gyud ba? Gamay pa na yung anak, kuan? Rasbakin, gamay pa ng anak ni kuan? Ni Jam? Pila may edad ng anak niya? Naman siya anak, di ba? Pila may yung anak? Pila kabuk yung anak? Usara na yung anak? Ha? Rasbakin? Russian, kwarta katapat anak ni Jam, oo, no? Oh, kwarta, klaro mo kayong kwarta? Klaro kayo, sus Maros. Dahil, klaro kayong kwarta day, oy, dahil si Inday, baya, oy. Luz Biminda, Laishas, ayan, mukhang pera, hindi nakontento. Jump is jumping, horse jump when the number is high. Elena Calapis, yes! Cynthia Tongol, Jam Magno, magkano? Enrico Lingkod, magkano Jam? Pera-pera lang. Pala ikaw ay PRD kasi wala na siya naging pera. Ayun, oo. Rudy Intong Vlog, Jam Magno, baka kasama na ang budget sa Extraordinary Expenses Fund. Malamang, Russian, palaway talaga si Jam Bossing. Oo, no? Palaway pala talaga yan. Elite Warriors, di ko maintindihan bakit ganyan ugali ni Tambaluslos. Russian, last election ng kapitan, nag-away yan doon sa amin. Hindi naman siya taga doon. Talaga? Mapalaway nga. Dako na yung anak, oy. Dako na yung anak? Nga na. Bina kong gatas-gatas pa na yung anak. Enrico Lingkod, nagpicture na naman kami niyan ni Jam noon sa Luneta. Ngayon, delete ko na. Oy, delete mo na. Russia, nag-schooling naman yan. Iya anak, isa na kabuok. Ay, sos. Balik ta rin pala ni Jam Magno, mahilig pala sa 69. Villamor. Nag-English mo na, di ba? Englishera man na si Jam. Huwag kayo mag-alala guys, hindi po lahat na nag-i-English matalino, no? Meron din nag-i-English na walang common sense. Baka mahilig lang mag-English pero walang common sense. Di ba mahilig mag-English yan? Alam ko mahilig mag-Englishera yan eh. Virus, book, kalibutan, Rasbakin, capital, ready ay ang palaaway, oo, capital ang palaaway ba? Nene Estaben, hello! And Anastasia Abid, good evening po dinet. Dan, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok pakituslok lang po guys. Nakikisuyo lang po kami. Para dagdag lang po sa channel namin. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakishare ang video. Maraming salamat. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo guys. Meron pa tayong oras. Marami pa tayong oras. Tuloy-tuloy lang yung bakbakan natin mga kaibigan. Kaya mag-comment kayo, magtanong kayo guys. Para tuloy-tuloy yung mga discussion natin, no? Pag-usapan po natin ito si Jam. Hoy Jam, naunsa naman kaday, oy. Ha? Naunsa naman kaday, ganong anak naman ka. Asa naman imong prinsipyo? Ay, nabayaran. Matindi ang pangangailangan. Easy money is in the magic pocket in Tambaluslos. Ay, sus! Oo, Elena Calapis, I agree. Pang tuition di ay ba? Ay, pang tuition di ay. Ay, sus! Mga rason nyo. Babaw ng mga rason nyo, no? Babaw. Ecclesiastes 3, verses 3 to 1:8. From Espanya speaking English, but her soul was for sale. See? Sabi ni Ecclesiastes, speaking English, but her soul was for sale. Nag-English pero binenta na yung kaluluwa niya kay demonyo. Demonyo. Kay Tambaluslos. Josepina Gozo, inibenta ang prinsipyo sa demonyo. Yes, Josepina, agree talaga ako dyan.
Binenta po ang prinsipyo kay Tambaluslos. Demonyo ba? Tambaluslos, demonyo. Demonyo! Ay, demonyo! Demonyo ba? Na demonyo. Russian, yes! Ayan, panggatas lang. Manuel Gonzales. Mariosi, panggatas lang pala. Panggatas lang palang gusto mo, Jam eh. Sana nanghingi ka na lang sa akin. Bigyan kitang gatas. Ayo, yes! Si Tambaluslos pa English pero parang hirap intindihin yung sinabi niya. Parang nonsense. Oo nga no? Hirap pag-English Tamba, si Tambalus. Siya, tagal ko na mag-unsubscribe dyan kahit sa live TikTok, nag-aaway. Nag-aaway pala talaga siya. Palaaway pala siya. Baka may baka bipolar. Malulyano, pinaangkan na. Ay, pinaangkan na siya. Pinaangkan daw Kisa man na yan ko, sino boyfriend niya? Iniwan siya, Malulyano. Jose Palak, yung Jam Magno, taga-Agusan del Norte yata yan. Oo, taga-Agusan. Tama po, Jose Palak, sabi taga-Agusan. Fred B, Dignidad ni Jam Maligno, ay for Liz. For Liz. Elena Kalapis, mapatapos natin anak natin without politiko. Yes! Hindi na kailangan ng politiko. Pag-aaralin mong anak mo, manghihingi ka sa politiko, ano yun? Russia na bayad ang prinsipyo, anak bossing, klaro kay bayad Klaro, bayad mo na. Klaro mo kay bayad, so, lokohin pa yung lolong panot. Cynthia Tongol, single parent. Ayan, single parent pala daw. Sabi ni Cynthia Tongol. Ganun talaga Pero dapat panindigan niya yung prinsipyo niya. Sayang naman. 'Di ba? Sayang naman, English pa siya dyan. May pagka-mistika siya. Mistika style. Sabi ni Resbaxi, Talaga, Rhea Talha, nako, kung taga-Agusan siya, malapit lang siya sa Davao. Diyos ko, huwag siya pumunta ng Davao. Ecclesiastes 3:18 from Espanya, Tambaluslos, English speaking, pag nagsalita parang nagpulpobonic world. Baka pulburon. Banderas Bong, Sir Foodie, nalimutan niyo po, hindi lang si Jam, kasama rin mga congressman, senator, iba pa napipili ng pera. Yes, tama, Banderas Vlog. Hindi po namin nakalimutan yan, Bong. Banderas Bong, hindi namin nakalimutan yan. Alam ko yan kung sino yung mga sinasabi mo, Banderas Bong. Ang pinag-uusapan lang natin ngayon si Jam kasi siya ang topic. Okay? Russian, Tusha Bright. Tusha Bright. Judge siya kay pa English. Ay, pa English ka, hindi lahat ng tao nag-English bright, ha? Tandaan niyo yan, ha? Huwag kayong makuha sa pa English. Oo, may nag-English, wala namang laman ng utak, no? Garcia, Maribig Garciano, ang taong gipit, kay Tamba kumakapit. Ay, nako, may iba na pala tayong ngayon? Tamba na pala tayo kumakapit. Diyos ko! Ano ba naman ito? Di ba? Langya kay Tambaluslos kumakapit. Russian, yes. Ayan, yes, Maribig Garciano, agree, ayo. Ayan. Alam nyo na pag ang tao ay gipit, kay Tambaluslos kumakapit. Gamay Bikil lang ba? Siya yung mag-away. Si Gamay Bikil, away na yun. Gabiya sa din. Eduardo Gacos, wala talaga, pero siyang medyo okay siya sa tao, pero ngayon down na siya. Wala na pera Russian, pinaangkan lang na. Sus Mariosep. Kawawa naman. Wala tayong against po Once again disclaimer po tayo, wala po tayong against, no? Hindi po tayo against sa mga single parent, no? Saludo po kami sa mga single parent diyan, no? Siyempre, mahirap din talaga yan, no? Mahirap po ang sitwasyon nila. Saludo po tayo sa mga single parent. Wala po tayong against dyan. Okay klaro yan Napag-usapan lang po si Jam patungkol po sa politika. Hindi po ito tungkol sa kanyang pagiging single parent. Okay? O kaya sa tungkol sa anak niya, no? Wala po tayong dyan. Ang pinag-uusapan dito dahil itong si Miss Jam Magno ay bumaliktad na po at mukha yatang tinalikuran niya ang mga Duterte dahil kay Tambaluslos. Yan po klaro po mga kaibigan. Mukhang pera si Jam kasi yung isang viewer na magkano, siya yung sinasagot. Comments doon, sabi niya, anong Akala siguro siya ang nagbayad si viewer sa kanya.
Man batasan. Batasan niya. Lingil at batasan. Nakakain ba yung English Sir Pudinet? Hindi. Wala akong pakialam kung mag-English siya. Malolano, ayan, nagpaluslos. Siguro siya pa siya kahit ang maluslos. Akala ko, bakla ba si Jam Magdo? Parang parang babaeng syokla, no? Parang gano'n, no? Si Jam. Rudy Intong Vlog, Hoy, House of Representatives, maglabas kayo ng resibo sa lahat ng allocated budget nyo. Bilang kongresista, hindi Resolution 1414. Wala kayong integrity. Ayan, galing. Galing ni Rudy Intong Vlog. Rashan, unsubscribe nyo na yan, si Jam. Ayan. May nasa-subscribe pa ba dyan? Eduardo Gato, Sir Pudi, may pasalubong ako ng chocolate galing kay Tambaloslos kasi nandun siya sa San Francisco. Elizabeth Bagsikan, kahit single parent ka, magtrabaho ka ng maayos at tama na walang taong inapakan. Yes, Elizabeth Bagsikan, I agree. Tama yan. Hindi po hadlang ang pagiging single parent, ha? Elena Calapis, pa-English, Kali Talakera na pala. Oo, pa-English, pero Talakera, no? Ibang klase din siya, no? Kanta yung Sir Pudinet, di ba? Oo, kay Tambaloslos, kumakapit. Yes, ayo. Kusog manglait, murabayag di putot. Russian. Murag di bayag putot din na siya? Okay naman ang putot. Wala po tayo, disclaimer po, wala po tayong against sa mga putot, ha? Wala po tayong against dyan. Ang mga putot, guys, yun yung mga maliliit. No, kulang sa height. Kulang sa height. Wala po tayong against dyan, ha? Hindi po yung pinag-uusapan dito yung kung putot ka or kulang ka sa height, okay? Yan. Sinabi lang po ni Russian yun. Russian, ha? Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Elizabeth Bagsikan, survival of the fittest, si Jam. Oo, tama yan. I agree. Virus tickbong kalibutan, rest vaccine, mutual enzymada vlogger din pala. Enzymada vlogger ba siya? Kasama ba siya sa enzymada? Russian, totoo lang itong sinasabi namin. Yes! I agree. Elizabeth Bagsikan, single parent ako. See? Single parents po si Elizabeth Bagsikan po, mga kaibigan. Hindi po hadlang ang pagiging single parent. No? Pero, isa sa maituturo natin ng mga bayani, mga kaibigan. Dahil naiteguyod nila ang pamilya nila na wala po silang katuwang. No? Josefina Gozo, si Banat Bay na sa San Francisco din. Ayan. Si Ayo, parang babaeng kali si Jam. Babaeng kali ba? Sayang naman yung pagka-English. Elizabeth Bagsikan, pero naghahanap buhay naman ako ng tama. Yes! Tama yan, Elizabeth Bagsikan. Hindi siya mabuli kung umaayos siya. Yes, Russian, I agree. Pwede naman magtrabaho, Sus Maria Joseph. Hindi naman kailangan kumapi sa Tambaloslos. Jam o si Sasos, ang layo niya kay Sas. Siyempre, malayo talaga. Iba si Sas, eh. Oo. Sa ngayon, sir, membro siya ng Enzymada Vlogger sa Kilos at... oo. Pwede siya maging Enzymada Vlogger. Oo, tama. Tama yan. Rest vaccine. I work hard. Josefina Gozo, single parent din. I work hard. Yes, I agree, no? Josefina Gozo, saludo po kami sa iyo, no? Pagpatuloy mo yan, no? Sa inyong mga ginagawa. Joey, kaya nga bakit kaya sinuportahan niya si Tamba? Ano ang meron? Kaya nga ang speculation dyan, syempre, kaya nga siya bumaliktad, malamang may bayad. Kaya hindi maalis sa tao na mag-speculate na malamang yad ba siya, guys? Di ba? Malamang lang ha. Malamang sa malamang yad ba po siya? Bakit siya bumaliktad? Identified siya talagang Duterte siya eh. Supporter siya ng mga Duterte. Pinaglalaban pa nga niya, di ba? Inaaway pa nga niya yung mga makaliwa, di ba? Dati, naalala niyo yun? Inaaway niya yung mga kaliwa. Sabi dito, inaaway niya mga kaliwa, kung sino-sino mga inaaway niya. Tapos ngayon, bigla siyang babaliktad. Ano yun? Ibig sabihin, malamang meron siguro patak-patak dyan. Generous allowance. Di ba? Malamang. Yes, saludo ako sa mga single parents. Ayan, dahil layan nilang
Layo nilang pinagtaguyod ang kanilang anak with hardworking. Yes. She next doon. Russian. Yes, Russian. Yes, ako may sabi totoo naman. Yes. Ayan. Generous allowance, sabi ni Cynthia Tungol. Leandro Masangke. Ayan. Baka pinagawa lang yan sa recto. Brainy si Sas. Si Jam trying hard copycat. Oh, si Ayo. Yes, Ayo. O, Shinex doon, nagpalipad mga kaibigan sa kanyang 5 pounds. Maraming salamat, Shinex doon. Marami na naman tayong kape ngayong gabi. maraming salamat sa inyong kape, ha? Kape. Cynthia Tungol, oy, 300k monthly? Grabe naman yun. Totoo yan, Cynthia Tungol. Ang laki ng bayad sa kanya. Ayo, salamat, Shinex doon. Ayan, Vivian, good evening. Foodienet at sa lahat. Ayan. Alex Alerta, good evening, Foodie. Shout out from Davao City, si Jam Magno, sip-sip kay Tambaloslos. Pera-pera yan, yung pinakain sa kaanak niya. Sus, Mariosep. Virus book libutan, there's vaccine, no matter kahit single mother, basta may prinsipyo, due for respect. Yes, I agree. Grabe, sabi ni Cynthia Tungol, 300k a month daw mga kaibigan. Laki, no? Laki ng bayad sa kanya, eh. 300 a month, eh, wala pang isang taon, milyonaryo na siya. Hindi ba? Laki nun. Wala pang isang taon, milyonaryo na siya. Dapat pala, guys, mag-ano tayo kay Tambaloslos para maging milyonaryo din tayo. Dikit-dikit tayo kay Tambaloslos. Si Sas Matino at may panindigan. Yes, tama yan. Nilbert Padilla, si next doon. Hello. Russian, malaki ang offer, malamang. Oh, malaki nga. 300k a month daw, eh. Sabi ni Cynthia Tungol, oh. Vivian, walang prinsipyo yung si Jam Magno. Nako, wala talaga. Ha? Kulang sa ano? Kulang sa brain. Josefina Gozo, pag nag-English ulit, sampalin nyo. Sagot niya, agoy, agoy, agoy. Pa-English, pag sinampal, agoy, agoy. Pa-English, kinagat ng langgam mo. Aray ko, sakit ng sakit. Ang sakit ng ano, kagat ng langgam. O si Palak, basi nakadawat alindahaw si Janing. Sa MOOE ni Tambaloslos, malamang. Magkano ang MOOE niya ni Tambaloslos? Or magkano ang confidential fund ni Tambaloslos? 1.6 billion? Sus, Mario, ang laki na na. Tiba, no? Tiba, ano, partner? Ano, partner? Tiba si Jam Magno, ah. Baka, ha? Bayad, 300k a month daw, eh. Sabi ni ano, ni Tungol. Ang sarap ng buhay, 300k a month. Hindi, ano lang naman, parang ano lang ba. Naninira kasi, parang kumampi kay Tambaloslos. Ibang klase talaga. Bayad ang prinsipyo, kaya bumaliktad. Nako. Tuloy lang tayo mga kaibigan. Pwede pa kayo mag-comment, guys, ha? Pwede pa kayo magtanong para tuloy-tuloy po yung discussion natin, mga kaibigan. Ang topic po natin si Jam. It's my pleasure, Ma'am Ayo, at ang aking kapatid na si Nilbert Badiles. Ayan. Shinex doon. Kapatid mo pala si Nilbert Badiles, Shinex doon. Russian, ayan. Elizabeth Bagsikan, sabi ni Maharlika. Sabi ni Maharlika, malamang. Naging bilingual tuloy ang masasagot ni Jam. Halo-halong salita. Halo-halong salita. Sabi ni Ayo. Joy, ayan. Di ba mayaman siya? Yun kasi ang sinasabi niya noon ay wala talaga siyang mayaman pala siya? Si Jam? Mayaman. Ha? Hindi, hindi siya Cebuana. Sa siya, taga, Mindanao. Basta sa ibang bansa siya? Hindi, dito sa Pilipinas. At Shinex doon. Ayan, Nilbert Badiles. Magkapatid nga sila. Talaga. Ay, wala talaga siya kay Miss. Yes! Malayo po siya kay Miss Sas, mga kaibigan. Wala siya. Malayo. Hindi naman porket nag-English, matalino na.
Kailangan may common sense. Hindi naman kailangan mag-English. Basta magaling ka lang mag-isip. Di ba? Common sense. Gamitin lang ng common sense. Di ba nga sabi ni Marian? O, ano sabi ni Marian? Kung ang masihan ng pagiging matalino ay dahil lang sa pag-English mo, ay ayoko na maging matalino. Tama! Ang galing talaga ni partner pag humirit. Taga-butuan daw si Jam Magno, Boss Woody, ayan. Efren Odilao, taga-butuan daw siya, guys. Budol is real na talaga, ayan. Rob's Vlogs, ayan. Joel Juarez, ayan, taga-butuan yan si Jam Magno, ayan. Ampun ako ni Ate Shenex Don, Sir Pudinet. Ampun ka pala. Galing. Galing naman. Extraordinary allowance, Manuel Gonzalez. Naku, malaki po ang extraordinary allowance nila. Virus di kalbutan, res vaccine, Bisaya, lingwahe ng Lanao, maliban sa Maranao. Bisaya din. Bisaya din sila dyan. Bisaya din ang lingwahe nila, no? Lola niya ang mayaman. Russia. Lola niya mayaman. Ecclesiastes 3-18. From Espanya, si Camagno? Yayaman o mayabang without thinking? Pwedeng mayaman, pwedeng mayabang. Either way yan, either way. At kung taga-butuan pala siya, kasi meron kaming meron kaming kamag-anak dyan sa Butuan eh. Oo. Naging Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga reaksyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutang i-share ang video ito upang inyong mga kasama at kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din ka